time? Amen. Salamat sa Lord at nakakatuwa po, no? Nabanggit ko nga last week, no, kay Pastor na this year, Pastor, mag-ready tayo kasi magdadalawang service na tayo. Amen. Nangyayari po ba? Yes. Kasi po may ginagawa po ang Lord sa bawat komunidad. Bilang tayo ay community church, may ginagawa po ang Panginoon sa bawat pamilya. May plano po ang Panginoon. No? Katulad po sa buhay natin, wala po tayong magagawa kung malayo tayo sa Diyos. Amen. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas o sa mga susunod na panahon, pero ang mahalaga matuto tayong magtiwala sa Diyos. Amen. Ang isa pong pinaka-tungkulin natin, mga kapatid, ipakita natin yung pagtitiwala natin sa Diyos habang tayo nabubuhay. Amen. At yan po yung susundan ng ating mga kabataan. At isa rin po yan yung sa tinuturo ko sa school, bilang may ministry po ako dyan sa General Castañeda School, Senior High School. Yun po ang ating ipinapahatid, ipinapahayag bilang sa chaplaincy po. Para po ang ating mga kabataan ay lumaki na may tiwala at takot sa Diyos. Kaya po nang nabanggit ni Sister Ellen, no, na talagang the fear of the Lord is the beginning of understanding or wisdom. No, kapag naunawaan natin, nagkaroon tayo ng personal relasyon sa Panginoon, nandoon po yung pagkaunawa natin sa purpose. Sabihin natin purpose. Purpose ng ating buhay na walang iba kundi lahat ng ating gawin ay magbigay kalwalhatian sa Kanya. Amen, mga kapatid. And of course, napakabuti po ng Panginoon sa lahat ng panahon. Kumikilos siya sa bawat isa sa atin. At ang topic po natin ngayong araw na ito. Are we excited, church? Amen. Amen. No? Right voice leads to right choice. Basahin natin. 1, 2, 3. Right voice leads to right choice. Amen. Ang buhay po natin ay punong-puno ng pagpili. Amen. Our life every day, no, is filled with choices, no, and it's also filled with voices, mga kapatid. Sa social media, boses ng kapitbahay, no, kaibigan mo, or kung sino man yung mga naririnig mo sa showbiz, di ba? Mga balita. Ang daming bumuboses, pero ano ba ang tamang nating pakinggan? Are we ready, church? Yes, tayo po muna ay manalangin. Our Father God in heaven, we give you praise. We thank you, Lord, for this wonderful morning. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong muling marinig ang salita mo, na siyang, Lord, na aming tanggapin na may pananampalataya, Panginoon. And we pray, Lord, ito ay maunawaan namin, maisabuhay namin, Lord, at ikaw ang maitaas sa buhay namin. Salamat po, O Diyos. May continue to guide us, lead us, Lord, in your path of righteousness. We give you all praise and glory in Jesus' name. Amen and amen. No? So, paano nga ba, mga kapatid? The question is, how do we recognize? Sabihin natin, recognize. No? Or sa ginagamit ng lengguwahe ng mga Kristiyano, yung discern. No? How do we discern the voice of God? Paano natin malalaman nga na yung naririnig natin is galing sa Diyos? Amen. Minsan humingi pa tayo ng sign eh. Diba? Tumitingin pa tayo sa langit eh. Lord, bigyan mo ako ng sign sa alapaap or mga bagay-bagay. Pero actually, mga kapatid, makikita natin or malalaman natin ang kalooban ng Diyos kung talagang galing sa Kanya dahil nakasulat na ang Kanyang salita. Amen. Kaya napakahalaga yung nakasulat. Amen. Recorded, written Word of God. Amen. Napakahalaga po yun eh. Dahil sa ating buhay Kristiyano, mga kapatid, ang daming mga bumuboses, no? In our journey, in our walk with Jesus, no? Minsan, parang nalilito ka. Amen. Kay Jesus nga ba galing yon o kung kanino? Tama po ba, mga kapatid? Pero sabi sa Biblia, John 10:27, basahin mo natin. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Amen. Sabi ng Panginoon Jesus, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Praise God. Sabi doon, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Sino dito yung mga sheep ng Panginoon? Tupa. Now, kiniklaim mo that you are a believer, your faith is in Jesus. Amen. Ang sabi doon, nakikinig. Kasi po, kapag hindi tayo nakikinig, hindi tayo makakasunod. Nakita natin yung sinabi doon.
Pag nakinig tayo sa ating Panginoon, sa ating mabuting pastol, bilang tayo yung mga tupa ng Panginoong Jesus, no, na nais na sa isang kawan, sabi nun, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Kilala ba ng Diyos kung sino yung sa Kanya? Amen. Do we belong to Jesus? Yes. No? Sino si Jesus sa buhay natin? Lord No. and Savior. Is He just a Savior or He's just a man? No? Sino ba siya? Isa lang ba siyang rabbi or teacher? Isa lang ba siyang prophet? No? Sinabi niya yun sa kanyang mga disciples eh. Alam niyo kung sino yung sumagot? Si Pedro. Sabi ni Peter, Lord, you are the Messiah. Amen. Amen? At ang sabi ng Panginoon sa kanya, Peter, you are blessed. Kasi hindi ito nireveal sa iyo ng tao. Nireveal sa iyo ito ng Ama, ng Diyos. Na tama yung pagkakilala mo sa akin. Na ako nga ang Messiah, the promised King. No? Ako nga ang tagapagligtas, ang tutubos sa kasalanan ng tao. Yun po ba pagkakilala natin kay Jesus? O ang pagkakilala natin kay Jesus ay para lang siyang genie for emergency use only? Pag oras ng kagipitan na doon lang tayo lalapit, ganun po ba yan mga kapatid? No? So sino po yung pakikinggan natin? Marami tayong mga major decisions, right? Katulad ng pagpapakasal. Pala, congratulations po. Mr. and Mrs. Paragas, amen. And advance congratulations to my sister and Barry, no? Darating na kasal. Amen. So, yun po eh, di ba? Nabasa natin sa Biblia, sabi nung anghel, Gabriel, kay Jose o kay Joseph, do not fear to take Mary as your wife. Yes. Hallelujah. No? Bakit? Nananalangin nun si Jose. Yes. Kaya napaka-crucial sa atin yung panalangin talaga, communication, constant communication with God so we can hear His voice. At sa panalangin, oo, tayo yung nagsasalita. Pero wag mo agad tapusin yung panalangin, hintayin mong mangusap sa iyo ang Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ganun din nangyari sa akin eh. 4 years ago, sabi sa akin, inimpress sa akin ng Holy Spirit, huwag kang matakot. Napakasalan mo si Shena. Praise God, siya ang binigay sa iyo ng Diyos. Glory to God. Hallelujah. No? At makasama mo para sa kalooban ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen po mga kapatid. Kasi kapag hindi tayo nakinig, mga kabataan, wait kayo sa akin. Amen? Yan. Kasi karamihan ng mga kabataan, pag kinilig, hindi na nakikinig. Ayan na. No? So makinig muna tayo sa salita ng Diyos. Dapat alam natin yung sinasabi ng Panginoon. Sabi sa Biblia, there is a time for everything. And a season. Diba? For everything. Sabi doon eh. So kung ang season mo ngayon, nag-aaral ka, huwag kang mag-boyfriend, mag-girlfriend. Makinig ka sa pastol. Amen ba? Panapakan natin ang Lord. Yes, God. Kasi pag kinilig, hindi na nakikinig. No? Sasakit na naman ulo namin ni Pastor. Pastor, hindi nakikinig yung topa mo. Hindi po ba? So ano dapat yung pinapakinggan natin? Jesus! Praise the Lord. Kilala ng bata si Jesus. Dapat ganun ho talaga. Kaya po sa mga schools ngayon, sa mga public schools ngayon, ang mga pastor ay kumikilos eh. Amen. Pinapasok natin yan. Pati yung shadak, yung mga surrendering na drug abuse, di ba? Mga dating dapat marinig nila to eh. Salita ng Diyos. Siya po ang ating buhay na pag-asa. Only the Word of God, no, can transform our lives. No, kasi pag narinig mo yan at tinanggap mo yan sa puso mo, doon nagkakaroon ng revelation na ganun pala, na hindi pala dapat ako ginawa yung mga bagay na ginawa ko. Ano bang pinagagawa natin sa buhay natin ngayon, mga kapatid? No? Lahat ng mga ginagawa natin sa buhay ngayon, bunga yan dahil meron kang unang narinig. Bakit ka narito ngayon? Bakit tayo narito ngayon? Dahil narinig natin sa salita ng Diyos, ang ganda nung verse na ginamit, this is Virgil, Hebrews 10:25, huwag kaligtaang dumalo
sa pagtitipon. No? Sapagkat ito yung kalooban ng Panginoon, have fellowship with the believers, pray for one another, love one another. Amen? Let us share the love of God that was bestowed in us, mga kapatid. No? At nung sa gayon, tuloy-tuloy tayo kasi minsan ginagamit yung kapatiran, mouthpiece ng Holy Spirit. Tama? No? Na sister, ganito yan. Ganito gawin natin sa problema. Brother, ganito yan. Ang sabi kasi sa Bible, ganito. Tama po ba? Amen. Kanino tayo makikinig? Jesus. Amen. Sa Diyos. Praise God. Amen. Hallelujah. At sabi nga, those who hear God's voice are those who belong to Him. Amen. Sabi doon, nakikilala ko sila. Yung mga nakikinig ng salita ng Diyos, sila yung sa Diyos. Amen. Glory to God. Alam niyo, maraming tao hindi naman nakikinig sa Diyos. It only means they don't know God or they don't belong to God or hindi po ba? Yun ang sinasabi ng Biblia. Kaya narito tayo mga kapatid upang ihayag ang katotohanan. Sabi ng Panginoon, the truth shall set us free. Free from what? Bondages of Satan. Diba? Free from sin. Diba? Although tayo nagkakamali, but we don't live in sin because we have a pastol na sinasabi, si Jesus, dakilang pastol, the great shepherd, no? Na siyang kumakalinga sa mga tupa. Those who have been saved by His grace. Sabihin natin, everybody say grace. Ayan. Sa Tagalog, kagandahang loob. Dahil lang sa kagandahang loob ng Diyos, tayo'y naligtas. Tayo ngayon ay 101% sure that whatever happens, God is in control. God is in charge. You have eternal life because of Jesus. Hindi dahil sa mabubuting gawa natin, kundi lahat ginawa ng Panginoong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo'y naligtas. Ibig sabihin ng grasya, hindi dapat tayo tumanggap nun, pero ibinigay. Amen. Hallelujah. Yun po ang ibig sabihin ng grasya, mga kapatid. These are the sheep who heard and recognized the voice of God. Napakarami ng boses sa sanlibutan. Ngayon, sino pipiliin natin? No? Anong pipiliin natin? Kasi po, mga kapatid, 99% kung nasaan tayo ngayon, sitwasyon natin, it's because of our choices. Meron ba tayong free will? Yes. Yes. Hindi naman tayo nilikha ng Diyos na parang robot eh. No? Na, okay, ikaw ay ganitong gawin mo, hindi ka makakahindi. Hindi po yun gano'n. Merong free choice. Kaya maalala natin yung time ni Eva at ni Adan. Amen. Ano yung pinili nila? May bumoses, di ba? Sino yung bumoses? Sino yung nakapasok? Yan. Sabihin mo sa katabi mo, huwag natin papasukin yung ahas. Kasi yung pagkabasa natin, andun yung ahas eh. Bakit nandun yung ahas? Binigay yung authority kay Adam and Eve eh. Bakit nakapasok yung ahas? May nagpapasok. Gusto ba ng Diyos na nandun yung ahas? Ayaw niya na nandun. Amen? Paradise yun eh. Nilikha ng Diyos at sabi niya, it was perfect. Pagkatapos ng pagkalikha. No? Pero may mandaraya. May ahas. Amen? No? Huwag mo sabihin sa katabi mo siya yung ahas, ha? May ahas, hindi siya yon. Hindi siya yon, ha? Ayon doon, sila binigyan ng power and authority. Ano nakapasok yung ahas? May nagpapasok. Alam ba natin yan mga kapatid, na meron tayong authority kung sino pinapapasok, o ano pinapapasok natin sa isip natin o hindi. Yes. Kung ano yung pinapatambay mo dyan sa isip mo at pinapalayas mo, winawala mo sa isip mo, you have that power. Yes. Mga kapatid. Gusto mo laging mapuspos ka ng banal na espiritu, ng espiritu ng Diyos, papasukin mo lagi ang salita ng Diyos. Amen. I-welcome mo lagi ang salita ng Diyos. I-welcome mo lagi ang prayer. Yes. No? Yung mga gawain ng Panginoon. I-welcome po natin yan. At sabi doon, say yes to godliness, say no to ungodliness. Sabi sa Biblia. Huwag nating hayaan. Learn to say yes, learn to say no. Hindi yung basta tayo naniniwala.
sasabi-sabi. Amin po ba? Marami nang namamatay sa maling akala. Napapahamak sa maling akala. Tama po ba? Kasi may bumoses, tapos nakinig ka. No? May nagparating lang sa'yo, tapos tinanggap mo na yun na yung totoo. Hindi ka nag-research. Diba? Nakakalungkot ang mga Pilipino daw, mahilig sa chismis ha. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan chismosa. Hindi yan yun. Hindi yan yun. Kasi anak ng Diyos yan. Hindi basta yan naniniwala. Diba? Hindi yan paniwalain. Amen? Bakit? Pag may Kristo ka sa puso mo, diba? Pag alam mo yung salita ng Diyos, hindi ka basta maniniwala. Amen? Kasi kung tayo ay sa katotohanan, di ba? Kung sinasabi natin, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Siya lang, eksklusibo, walang iba. Sa Kanya ka lalapit. Amen. Para totoo talaga mangyari sa buhay natin. Amen po, mga kapatid. We hear His voice when we spend time. Everybody say time. Do we have time with God? Ayan. Kung saan ka bumababad, kapatid, oras, yung maraming oras mo, syempre, di ba? Yun, yung pagpili mo, it will determine your choices. No? Kung sino yung laging pinapakinggan mo, pinapanood mo, di ba? Minamasdan mo, sinusundan mo, di ba? So, doon po nangyayari ang pagkakamali natin. Kaya, we spend time in the Word of God. No? Pag Sunday, dapat anong ginagawa natin? Magpuri, sumama sa Panginoon, makinig ng salita ng Diyos. Amen. Kasi ang mga tupa ng Diyos ay nakikinig sa Kanyang salita upang sila'y makasunod, upang maisabuhay natin yung sinasabi ng Diyos. Amen. The more time we spend intimately, everybody say intimate. Yan. Yung very close ka sa Panginoon. Diba? Kasi nung sa panahon ni Elijah, bumulong ang Lord eh. Tama? Sabi doon, the still small voice. Pero narinig ni Elijah kahit bulong. Bakit narinig ni Elijah kahit bulong yun? Or whisper from God? Kasi malapit siya sa Diyos. Ngayon, pag bumulong ang Panginoon, di ba, bumulong ako. Narinig niyo doon? Hindi. Bakit? Malayo kayo eh. Pero narinig ni Camille yun. Bakit? Malapit siya sa akin eh. Diba? Kahit bulong lang yan ng Panginoon, diba? Or prompt ng Holy Spirit yan, alam mo sa Diyos yan eh. Kasi alam mo yung salita niya. Dahil malapit ka sa Kanya, may intimacy ka. Amen? May discerning spirit ka. Paano ka nagkaroon ng discerning spirit? Paano mo nalaman na yung choice mo ay tama at galing sa Diyos? Because of the Word of God. Amen po, mga kapatid. So kaya, the easier it is to recognize the voice of God and His leading in our lives, no? Kapag tayo po ay intimate sa Panginoon. Sino dito gusto mag-grow pa intimacy sa Lord? Amen. Amen, no? Lord, gusto pa tayo mag-grow, no? As husband and wife, no? As a church, as people of God, to know you more and more. Yes. Amen. Alam ba natin, araw-araw nangungusap ng Panginoon? Amen. Kaso lang iba hindi marinig. No? Hindi naririnig kung ano yung nais ng Lord na gawin mo sa araw na yon. Bakit? Maraming nang bumuboses eh. Ano yung title natin? Right choice will lead to right voice will lead to right choice. Pastor Dean, what's wrong with you? No? Katulad ng mga empleyado. Amen? Mga nagtatrabaho. Ako po, nagtatrabaho. Ano? They are trained to recognize counterfeits by studying genuine. Katulad ng mga nasa bangko. Yung mga nasa bangko ba, alam nila yung totoo tsaka peke? Yes. Kasi may training. Yes. Amen. Tama po ba? So, alam nila yung totoong process, yung tamang process, yung mga nasa bangko. Tama. Kasi may training. Hindi sila basta-basta tumatanggap. Diba? Di ba alam? Play money pala. Amen? So, we must be familiar with God's Word, that when someone speaks error to, to us, it is clear that it is not from God. Yes. 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 Yes.
Merong clarity. Everybody say clarity. Clarity. Ayan. Klarong-klaro. No? Dapat may sinabi sa iyong kaibigan mo, pare, shot puno. Talpak muna tayo. Ano lang, pampagana. Online sugal or what? No? So, alam po ba natin kung kanino galing yun? Oh. Siyempre, kaibigan no? Kaibigan yan yun, friend. Diba? Anong meron dyan? Or, diba? Mare, anong latest? Yan. Sino yung gano'n? Diba? Mahilig ba tayo sa gano'n? No? We must be discerning people, mga kapatid. Sabi doon sa John 10, no? Verse 7 to 9, kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Sino daw po ang Panginoong Jesus? Siya ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Amen? Matatalino po pala ang mga tupa. Amen. No? Bakit? Saan galing yung talino? Sa Diyos. Amen? Kaya, naalala nyo yung ating past series, yung Kingdom Mindset? Ayan. Kapag meron kasing kingdom mindset, di ba? Punong-puno, naghahari ang Diyos sa buhay mo, hindi ka mapapahamak. Amen po mga kapatid. At dahil ikaw ay tupa ng Diyos, hindi basta-basta ikaw nakikinig sa iba. At dumadaan ka doon sa daraanan. Sino lagi mong daraanan? Si Jesus. No? Pag sinabi ng Panginoon, go, no? Ano sasabihin natin? Yes, Lord. Amen. Sinabi ng Panginoon, diretso ka lang. Huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan, huwag kang pupunta doon. Amen. Sunod tayo mga kapatid. Amen. So sabi doon, may mga magnanakaw at mga tulisan. Bakit illustrate yung magnanakaw? No? Kasi sabi sa verse 9, basahin natin, ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. No? Dadalhin ka ng Diyos kung saan green pasture or kung saan ikaw ay mabubuhay ng maayos. Gusto ba ng Panginoon maayos yung buhay natin? Amen. Gusto ba ng Panginoon maayos yung pamilya natin? Amen. Yes. Walang ibang ninais ang Panginoon kundi maayos tayong lahat. Pero bakit may mga wasak na pamilya? Bakit may mga broken home, broken family? No? Tulad ko, I came from a broken family. Bakit may ganon? Mga kapatid. No? Ano yung title natin? Right voice will lead to right choice. No? Dahil sa pagpili mo ng hindi tama, kanino galing yung boses na yung hindi tama? Sa kaaway. Satanas. Sabi sa John 10:10, kung itutuloy natin yan, naparito ang magnanakaw upang magnakaw, magwasak at pumatay. Pero sabi ng Panginoon, naparito ako upang bigyan ko ng buhay na masagana at kasiyasiya. Maayos na pamumuhay. Amen ba? Yun ang pangako ng Panginoon eh. Pero may magnanakaw. Sino yung na-experience ng nakawan siya? Amen. Amen? Diba? Meron talagang ganun. Kaya nga, huwag ka basta-basta maniniwala. Sabi ko nga sa inyo, ako dati na-scam ako eh. Amen? Bakit? Out of emotion, nainganyo ka eh. Tama? Yun tuloy, na-scam. Na, oy, yung 100 mo, gawin natin 1K, matutulog ka lang. Ganun ba? Sige, try natin. No, naniwala ka doon. Amen. Pero, dumaan ka muna ba kay Kristo? Hindi ka dumaan eh. Kasi nga, di ba? Impulsive ka eh. Di ba? Emotional ka eh. No? When emotion is high, intelligence is low. Amen ba mga kapatid? Kapag mataas ang ating emosyon, huwag kang magdidesisyon. Amen. Hindi, na-add-to-cart ko na. Hindi na natin to. Diba? Hello.
napag-usapan na natin to eh. Kahit out of the budget, no? Hindi. Gusto ko ng bagong barong. Di ba? Daan muna tayo kay Kristo. Amen. Lord, let your will. Ano ito sa panalangin? Kalooban mo, Lord, ang mangyari. Lord, guide me. Kung ano man tong decision namin na to. No? Kung si, ano ba? Diba? Kung sino po ba ang dapat piliin. Amen? Panahon na ba, Panginoon, na ako'y mag-girlfriend? Ako po ay 12 years old. Hindi natin alam. Nangyayari po yan, mga kapatid. Yung mga magulang, hindi alam yan. Anong dapat natin gawin? Una, itaas natin sa panalangin. Amen. Amen, mga kapatid. Communication with God. Kikilos ang Panginoon. No? So, kaya po, napakahalaga, napaka-crucial yung personal relationship, intimacy natin sa Diyos. Kasi kapag meron ho tayong ganun, hindi tayo mapapahama. Pati ang ating pamilya mapapagpala. Amen. Amen? Tuloy-tuloy lang panalangin para tuloy-tuloy tayong palaring. Amen. In this illustration, the sheepfold represents a place of security. Sabihin natin, security. Security. Diba? Sa Panginoong Jesus po, ang ating future ay secure. Bakit secure? Dahil mahal mo ang Diyos? Ganun ba yun? Secured ako. Ang future ko kasi nagsiserve ako kay Lord, pastor ako, nagsiserve ako. Mahal ko ang Lord. Nasa ministry ako, active ako eh. Kaya secured ang future ko. Ganun ba yun? Hindi po. Security, ang security natin mga kapatid, hindi dahil mahal natin ang Diyos, kundi dahil mahal ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Baka nakakalimutan kasi natin eh. No? God wants our best interests. Gusto niya yung the best version of ourselves, of our family. Family of God. Amen po? Yun ang nais ng Panginoon. Kaya learn to listen. No? Bago yung obeying, listening muna. Amen. Hindi ka naman makakasunod eh. Wala kang napakinggan eh. Yes. Tama po ba mga kapatid? No? Kaya meron tayong prinsipyo dapat. Ano yung prinsipyo nun? Principle of listening Yes. and obeying. Iba yung hearing lang, narinig mo, paglabas mo dyan, okay, good. Pero yung listening, nakikinig, di ba, tumimo talaga sa puso mo yun, ano? Tama pala ang Panginoon talaga. No? Maganda pala talaga ang plano ng Diyos. Kaya napakahalaga mga kapatid, malaman natin kasi pinoprotektahan tayo ng Diyos eh. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw kanyang mapahamak. Amen? Sa pag-build up ng family or sa pag-start ng negosyo man yan, pagpili ng career, pagpili ng mapapangasawa. Tama, di ba? Sure yun. Si Lord ang nagsabi nun, di ba? Sure yun. Sila brother, sure na, tapos na, sure talaga ang Panginoon. Di ba? It's not by accident that we are here. Amen. God wants to speak with us, communicate with us. Diba? So, dun nagkakaroon na, ano yung series natin? Breakthrough. Ano yung sa Tagalog yun? Pambihirang tagumpay. Amen. Amen. Kung nais natin magkaroon ng pambihirang tagumpay, mga kapatid, dapat ma-discern natin kung ano yung tamang choice. Amen. Pag tama yung choice natin, dahil narinig natin, galing yun sa Diyos, breakthrough ang kasunod mo. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. No? He protects His flock. No? At pinangungunahan ng pastol, ng mabuting pastol, ang kanyang mga tupa sa tamang landas. Hindi sa mga mali-mali. Tama po ba mga kapatid? Hindi tayo ipapahamak ng ating mabuting pastol. Ang sabi sa verse 11, ako ang mabuting pastol. Sabi ng Panginoon, I am the good shepherd. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa.
Ginawa po ba niya? Pinatunayan po ba niya? Yes. 2,000 years ago, He was crucified because of our sins. For the redemption of our sins. Mga kapatid. Kaya ang mabuting pastor, inaalay ang kanyang buhay para sa mga tupa. Sakripisyo po, mga kapatid. Kung walang pagsisakripisyo, nagmamahal ka ba talaga? Amen, mga kapatid. No? Kasi kasama yun eh. Sa pag-ibig natin sa Diyos. Anong pinaka-greatest commandment? Matthew 22 verse 37, di ba? Sabi doon, the greatest commandment, sabi ng Panginoon, na uwi sa dalawa. No? Love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Kasama ba doon yung isip? Yes. Kailangan ba nag-iisip tayo bago tayo mag-desisyon? Yes. Marami kasi hindi na nag-iisip eh. Basta desisyon na lang. Amen. Kung may totoo tayong relasyon sa Panginoon, kasama doon the totality of our being. Submit unto God. And then the second greatest commandment, love your neighbor as you love yourself. Sino yung unang neighbor natin? Pamilya natin. Diba? Asawa natin, or anak natin, kapatid natin. Diba? Tapos sabi pa ng Panginoon, love your enemies. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan yun. Hindi yan yung enemy mo. Yan yung neighbor mo. Pastor Dean, what's wrong with you? So, ibig sabihin, sinabi ba ng Panginoon, love your enemies? Yes. Pagkasabi niya ng love your neighbor, Lord, parang malito. Next page na nga, love your enemy. Hindi ito totoo. Ang hirap eh. Di ba? Tapos, yung nakasakit pa sa'yo eh, kamag-anak mo pa, malapit sa buhay. Tama ba? Hirap magmahal ng gano'n, pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, Amen. yun yung nag-overflow sa'yo. Hindi yung sariling pag-ibig mo. Ang tangan-tangan mo sa buhay mo ay ang pag-ibig buhat sa Diyos. Yes. Amen? Kaya, kapag may tampuhan kaming mag-asawa, hirap ng salitang sorry. Tama ba, mga kapatid? Hirap eh. No? Pero sabi ng Holy Spirit, pumasok ka dun sa kwarto. Mag-sorry ka. Ayoko, Lord, mali siya eh. Akong tama, akong padre di pamilya eh. Ganun ba yun? Hindi. So, sinasabi ng Panginoon, narinig mo, nag-devotion ka, nag-pray ka sa Panginoon, walang iba eh. Sinasabi mo kundi to forgive, to reconcile, diba? To confess kung naman yung mga nagawa mo. No? Okay, sige. Siksik ako, simula sa paa. Sino to? Ginagala niya ako, ayaw niya ako dun eh. Galit siya sa akin eh. Pero ang Panginoon ang talagang Yes. nag-delete sa'yo ng tamang gawin. Mag-sorry ka. Diba? Batuhin ka ng libro. Sorry. Diba? Yes. Diba? Batuhin ka ng plato or kung ano man. Sasaluhin mo yun dahil nagmamahal ka. Amen ba mga kapatid? Palapakan natin ng Diyos. Hirap, pastor ah. Ganun yun. Love your enemy, Lord. Totoo ba to? Ikaw ba talaga to? Parang hindi. Iba to eh. Hirap magpatawad. Pero pag naunawaan mo yung pag-ibig ng Panginoon, Yes. no, Hallelujah. yun yung mag-overwhelm sa'yo. No? At yung forgiveness na yun, mga kapatid, buhat yun sa pag-ibig ng Diyos. Amen. At magkakaroon yung basag na relasyon, mabubuo ulit. Glory. Pamilyang wasak, makukompleto ulit. Amen. Hallelujah. If Jesus is the center of it all. Amen. Amen. Praise God. So, yung choice natin mga kapatid, ayusin natin yung mga desisyon natin sa buhay. Sino dito handang paayos sa Panginoon? Amen. No? Hallelujah. Huwag tayong matigas ang ulo, sabihin mo sa katabi mo. Parehas lang tayo eh. No? Minsan kasi, yung tupa nagiging kambing eh. Iba-iba na yung lumalabas sa bibig eh. Diba? So, ayun, naging pusa yung isa. So, ang totoong tupa, mga kapatid, sabi John 10:4, no?
Kapag nailabas na siya'y namumuna sa kanila at sumusunod, yun yung totoong tupa. Sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Yes. Amen. Alam mo, galing sa Lord yun eh. Pag sinabi ng Panginoon, yun ang gawin, yun ang gagawin. Amen po ba? Amen. Katulad dito sa ating community church na to, mga kapatid. Kung ano po yung pinapagawa ng Panginoon that is recorded and written in His Word, yun ang ating gawin. Amen. Huwag tayong mag-invento ng kung ano-ano. Amen po? Yun ang ating gawin. Yun ang sinabi ng Panginoon, go and make disciples. Okay. Yes. Mag-alagaan mo ang mga tupa. Okay. Tama po ba? Amen. Yes. Spend time in the Lord. Yun ang sinabi niya eh. Yun ang dapat natin gawin. Ang totoong tupa ay nakikinig at sumusunod sa pinapagawa ng Diyos. Yes. Amen. Hallelujah. Amen po mga kapatid. When it's time for giving, when it's time for prayer, when it's time for helping one another, carrying each other's burden, Amen. that's the will of God. And so, fulfill the law of Christ. At ang batas ni Kristo ay pag-ibig. Amen. Hallelujah. Amen mga kapatid. Kaya sabi doon, Christ leads by example. Christ leads by example. Sino dapat nating tularan mga kapatid? Panginoong Jesus. Hindi porket idol mo yung artista o yung vlogger o kung sino, politiko, yun na yung tama. Kung anong sabihin, yun na yung tama. Hindi po. Sino po ba ang tinuturing natin Diyos, Hari at Panginoon ng ating buhay? Tagapagligtas. Walang iba kundi ang Panginoon. Amen. Leads by example. Paano ba nabuhay ang Panginoong Kristo? Paano siya nagmahal? Paano niya tayo pinatawad? Paano siya nagsakripisyo? No? Para sa atin. So, ganun po ang ating isabuhay mga kapatid. At alam ko, sobrang dami pong tinawag ng Panginoon dito sa DOCG. Amen. Hallelujah. Praise God. Dito sa Golden City, dito sa ating community, dito sa bayan ng Imos, may ginagawa ang Panginoon. God will raise more people to stand up in their faith and proclaim the praises of God who called them out of darkness into His marvelous light. Amen. Nakikita ko yung mga kabataan na to, they will be the next leaders in this Imos City. And this Imos City will become a city of God. Amen. Hallelujah. Amen mga kapatid. When we are united with one voice, with one choice, none other than the Lord Jesus Christ Word. Hallelujah. Amen. Pero kung may sarili kang boses or may sarili kang, di ba, inilalayo mo yung sarili mo sa boses ng Panginoon, kapatid, mapapahamak ka. Yes. Yes. Amen. Ayaw ng Panginoon, malayo ka sa Kanya. Amen. No? Hallelujah. God is after your best version. No? Yung fulfillment. Yun ang nais ng Panginoon. Kaya sabi doon, His life illustrates how we ought to live. Ang buhay ng Panginoong Kristo ang the best example na siyang dapat natin tularan. Amen po? In sacrificing, in giving, in forgiving, in praying. Amen? Hanggang ngayon, pinapanalangin tayo ng Panginoong Jesus. Amen. Ang sabi sa Biblia, naroon siya sa kanan ng Diyos Ama na mamagitan para sa atin. Amen. Hallelujah. And one of the highest calling here on earth, na ganoon din sa langit, is to intercede. Amen. Is to pray. No? That's why it is a privilege for you to pray for one another. Hallelujah. To pray for our nation. No? Lalo ngayon, mag-eleksyon. Have a discerning spirit. Yes. Oh, Lord. Diba? Consult natin sa Panginoon. Have your research. Check the track records. Amen ba mga kapatid? Huwag tayo basta-basta na baka mabudol. Amen? No? Basta-basta naniniwala. So, right voice will lead to right choice. Mga kapatid, kaya napakahalaga ng boses ng Holy Spirit, ng boses ng Panginoon sa buhay natin. He doesn't have to push or prod us to follow Him.
Hindi tayo pinipilit ng Panginoon, pero lagi tayong ginagabayan ng Panginoon. Amen. May mga taong ginagamit sa atin ng Diyos. Ang tanong, nakikinig ba tayo? O mas pinapakinggan lang natin yung sarili natin? Mga kapatid, no? Kaya napakahalaga, sabi doon, He guides us by walking ahead of us. No? Kumbaga doon sa anak ko, isa ka, no? Siyempre, little steps pa lang yan eh. Amen. So, hindi mo yung pag naglalakad kayo, hindi mo bibilisan. Diba? Andiyan ka lang. Ginagabayan mo siya alongside. Alam niyo ba ibig sabihin ng Holy Spirit? No? In Greek, it's parakletos. Or paraklet. Ibig sabihin, He's always on your side. Amen. Hallelujah. That's the meaning of Holy Spirit, the Spirit of God. No, He's always there. Hindi mo lang siya pinapakinggan. Hindi mo lang siya pinapansin. No? At gumagamit po ang Panginoon ng mga tao sa buhay natin para i-lead tayo sa tamang landas. Amen. Hallelujah. Ayusin yung buhay natin. Ayusin yung kaisipan natin. No? Ginagawa po yan ng banal na Espiritu. Sino dito yung willing na magamit ng Lord bilang pagpapala? Amen. Hallelujah. Yes. No? To lead your family, no, to Jesus, to lead your family in the path of righteousness. Amen. So, doon ang guidance ng Panginoon. And His sheep hear His voice. No? Hindi yung pag narinig mo yung nagpipreach, ako yung pinapatamaan nun Hindi ka pinapatamaan ng salita ng Diyos, tinatama ka ng salita ng Diyos. Praise God. Amen. Akala mo lang kasi, depende yan sa receive eh. At saka depende sa pagkakasabi. Kung nakaka-discourage yung pagkakasabi mo, hindi nga matatanggap yan. But the sheep of Jesus Christ, they are wise. No? They know how to encourage. Yes. No? Mas matalino yung marunong mag-encourage kaysa mag-discourage. Amen. Amen, mga kapatid. Kaya sa pamilya, di ba, hindi mo sabihin yung anak mo, hindi ka katulad ng anak ng kapitbahay natin, ganun siya. Hindi ganun. Amen po ba, mga kapatid? Yes. Hindi ka matulad dun kay Carl. Diba? O ganon. Hindi mo ikukumpara. When you start to compare, mga kapatid, it will ruin the relationship. It will ruin the self-esteem of that child. Amen. Dapat lagi nandun yung affirmation. Kaya mo yan, anak! Yes. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kaya natin to. Kasama natin yung Panginoon. Amen. There's always an encouragement. Affirmation. No? Yun yung tamang boses. Ikaw, puro ka turo, sisi ka ng sisi. Wala kang nare-resolve ang problema. No? Dahil yung narinig mong boses, puro negatibo. No. No? Hear and listen to the voice of God. Amen. Kaya sabi, His sheep hear His voice. We know His voice and we recognize Him as our leader. Amen, mga kapatid. Kaya, ang simple ng statement ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ang aking tupa ay nakikinig sa aking boses. Simple, no? So, malalaman mo ngayon kung sino yung tupa at hindi. Magbuntik na yung katabi mo. Tupa yan. Amen? No? It expresses personal intimacy between the shepherd and his sheep. No? Baka sinabi mo sa katabi mo, ikaw yung topic ni Pastor. Hindi ganoon. Lahat tayo, di ba, kasama dito. Sa salita na pinapangaral ng Panginoon. Kaya sabi, my sheep hear my voice. Yun yung highlight ng Panginoong Jesus dito sa John chapter 10. At pumunta tayo sa Romans 8:28 hanggang 30. Ang sabi doon ni Apostle Paul, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Ulitin ko, para sa mabuti. Third time is a charm. Para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen. Para ba sa mabuti? Amen. Ginagawa ng Diyos? Amen. No?
Kaya napakahalaga mga kapatid, sa lahat, no? Inalaw ng Panginoon yung problemang yan, di ba? Minsan, nung marami sa mga kabataan, sila ay nagkaroon ng trauma nung kabataan nila, tama? No? Nagkaroon ng abuse, no? Kaya doon po nagkakaroon talaga ng pagnanakaw ang diablo eh. That's why we need to pray, mga kapatid, to the Lord na mga dapat nating choices, mga dapat nating gawin. Dahil nakaka-apekto yan sa next generation, mga kapatid. Mabuti na lang, mga kapatid, nandiyan ang Panginoon. Dahil natuto tayong magpatawad. Diba? So yung mga nang-abuse sa atin, yung mga nanakit sa atin, dati, diba? Naniniwala ka ba sa forgive and forget? Tinry nyo? Sino nag-try dito? Forgive and forget. Hindi po totoo yun. Bakit ko sinabing dito to? Diba? Hindi mo naman talaga nakakalimutan eh. Sinabi ba ng Panginoon, forgive and forget? May mabasa ka ba sa Bible na gano'n? Wala pong gano'n. Pero, alam mo ba kung anong ginagawa ng Panginoon kapag nag-forgive ka? Tuwing maaalala mo yung sakit na yon, naiiba yung pagkaalala mo. Hindi na gano'n kasakit. Or hindi na masakit. Bakit? Dahil narinig mo ang boses ng Panginoon, ikaw ay magpatawad. At kapag naalala mo yung abuse or yung sakit ng nakaraan, kapatid, iba na yung pagkaalala mo. Ang maiintindihan mo doon ay inalaw sa akin ng Panginoon na mangyari yon sa nakaraan ko. Kaya ako narito ngayon. Amen ba, mga kapatid? Naiiba eh. Diba? Nagkakaroon ka ng forgiveness. Hindi mo yun makakalimutan. Imposible yun. Yung talagang malalim yung sakit, hindi mo yung makakalimutan. Pero mapapatawad mo yung taong yun. Amen. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil narinig mo yung boses ng Lord. No? At tuwing maaalala mo yung sakit na yun, iba na yung tingin mo, iba na yung perspective mo, iba na yung pananaw mo. Ang masasabi mo, salamat nangyari sa akin yan. Kasi kung hindi nangyari sa akin yan, wala ako ngayon sa sitwasyon ko ngayon. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen po mga kapatid. Kaya sabi, all things. Pag sinabing lahat, sa Spanish, todos. Lahat. Alam natin lahat sa lahat ng bagay. Yung nakaraan mo, mapait man, maanghang man, no? Ay gumagawa. Sino yung kumikilos? Ang Diyos. Gumagawa ang Diyos sa mabuti. Para sa mabuti. Amen? Kahit ang dami mong experiences in the past, na mga pangit na experiences, naging mabuti pa rin ang Diyos. At naging mabuti ang resulta sa iyo dahil nakinig ka sa Diyos. Amen? Kasi yung unforgiveness, hindrance yan, mga kapatid. Amen ba? Yung nagtanim ka ng sama ng loob, yung malalim na puot, hindrance po yan. Sa boses, para marinig mo yung boses ng Panginoon. Amen? Pero pag sinunod natin yung boses ng Panginoon, andun yung breakthrough. Amen. Amen. Para sa mabuti, gumagawa ang Diyos. Sabi sa 29, sapagkat mula't mula pa'y alam na ng Diyos sino ang Kanya. Ito'y mga piniling upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon siya ay naging panganay sa lahat ng magkakapatid. Ang mga pinili niya noon pang una ay Kanyang tinawag. No? Paano tayo tinawag ng Panginoon? Siyempre, may narinig ka eh. Diba? May ginamit ang Lord na tao eh. Hindi naman yung bigla ka na lang naglakad papunta sa church. Hindi. Amen. Merong ginamit ng Panginoon. Yun ang pamamaraan ng Panginoon. At ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala. Grabe. Ginawa ng Panginoon. You are now justified in the sight of God. Kaya pag nag-pray ka, you are righteous before God. At sabi sa Bible, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Amen. Kaya sabi doon, at ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang nagkaroon ng glorification, mga kapatid. Kaya naman, paano natin ngayon maririnig ang boses ng Panginoon? It is recorded and written in His Word. Amen. Kaya po tayo meron mga Bible studies, di ba? Mga cell group tayo, meron tayong mga gawain para po tuloy-tuloy nating marinig ang salita ng Panginoon.
Amen. Buhay pa ba tayo, mga kapatid? Amen. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God, no? So, ang sabi doon, 1 John 2, 3 to 6. Last verse na po. Ang sabi doon, sa 1 John, basahin natin. Chapter 2, verse 3 to 6. It explains that to know God is to obey God. No? Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Amen. Ang isang taong nakakakilala talaga sa Diyos, may personal na relasyon sa Diyos, ay yung sumusunod sa utos. Sumusunod sa boses ng Panginoon. At nakabase yung kanyang mga choices sa utos ng Diyos. Tama po ba? Kapag ba tayo ay pumipili or nagdidesisyon, nakabase ba sa salita ng Panginoon o hindi? Dapat nakabase po. Pag hindi nakabase sa Word of God yan, mga kapatid, magiging mali yan yung ating choice. No? Kaya sabi, nakikilala ko siya. Sabi doon, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Amen? Daming utos ng Panginoon eh. Diba? Pero nauwi po sa dalawa. Yun nga po, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kapag yun po ang pinairal natin, hindi yung alam nating pag-ibig na kondisyonal. No? Na magmamahal lang tayo kung minamahal tayo. Hindi. No? Yung unconditional love, agape, yung sinasabi ng Panginoon. No? Na pag-ibig, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Next verse. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas. Ganun po talaga eh. Principle of listening and then principle of obeying. You cannot obey without listening first in His Word. Kaya, nalalaman natin na tayo talagang sa Diyos. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesus. Amen po mga kapatid. Hindi tayo pinapatamaan ng Panginoon, tinatama tayo ng Panginoon. Right voice will lead to right choice. Gusto ng Panginoon maayos ang buhay mo. Gusto ng Panginoon magpatawad ka. No? Gusto ng Panginoon magmahal ka, unahin mo siya. Lagi kang kumonsulta sa Kanya. Gusto yan ng Panginoon. Amen po mga kapatid. Kaya maipapakita natin ang pag-ibig natin sa Panginoon kung lagi natin siyang inuuna sa buhay natin bago tayo magdesisyon. Amen. Kasi minsan, ang nangyayari, o hindi pala minsan, madalas, nagiging last resort ng Panginoon. Ano yung last resort? Pag wala na tayong maisip na paraan, ipagpasa Diyos na lang natin. Eh bakit pa hindi natin inuna ang Diyos? Diba ganun din? Limited din yung mga doktor eh. No? Pag wala na silang magawa, ipagpasa Diyos na lang po natin. No? Bakit po nung una hindi tayo nag-pray? Kasi sana inuna pala natin ang Panginoon. Amen ba? Para walang unnecessary pain, walang unnecessary things na mangyari sa buhay natin. Yung mga hindi naman dapat mangyari sa buhay natin, nangyayari sa buhay ng tao. Bakit? Because of their choice. Dahil pagpili nila yun eh. Amen po? Doon nga tayo iniiwas ng Panginoon. Now, ganito po ang gagawin natin mga kapatid. Are we ready? Sama-sama tayong manalangin ngayon. Lapit tayo sa Panginoon. Amen. Sige po tayo ay tumayo. Amen.